Yo, what's up mga master? Mark Music here at ito na mga master, ituturo ko na sa inyo ang tinatawag na major scale ng bawat chords. Disclaimer muna master, di pa ako professional na gitarista, nagtuturo lang po ako base sa alam ko at sa sarili kong research. Kayo na po ang bahala kung tatanggapin nyo o hindi yung mga turo ko. Take note muna mga master, para masubaybayan mo yung lesson na ito mga master, is kailangan alam mo yung mga nota ng bawat frets. Alam mo dapat yung mga nota ng bawat frets para maintindihan mo ito yung tinuturo kong mga master. Yan. At meron akong video doon mga master kung paano yung mga nota or paano mag-memorize ng nota dito sa lahat ng frets ng ating gitara. Sana mapanood mo yun mga master para hindi ka malito dito mga master sa lesson natin na about sa major scale. Yan, wag agad tumalon mga master ha. Kailangan naka-process step by step. Ito na mga master, yung ating major scale. For example, dito na tayo sa pamilyar ng lahat, yung G. Yung ating point finger is nakatutok siya dito sa 3rd fret ng low E. Yan, alam na natin yan kasi na-memorize na natin yung fingerboard o yung mga note bawat fret. Then yung ating middle finger is nakalagay siya sa 5th frets or note A. Ito yung G na note, din ito yung A. Then yung ating pinky finger is nakalagay siya sa 7th fret. Yan, sa 7th fret or sa note B. So, ito yung ano natin, yung low E string G, A, B. Then, mag-shift na tayo sa string sa baba or yung A string natin. A string. So, ganun din yung gagawin natin, master. Yung pattern natin dito na 3, 5, 7 is yun din yun dito sa baba. So, ito pa rin. Ganun pa rin yung ano ng daliri mga master. Yun pa rin yung point natin. Nandito pa rin sa 3rd fret. Middle is 5th fret. Then 7th fret. Yung ating pinky. Iba lang yung pangalan niya. Hindi na siya yung kanina doon sa taas. Ang pangalan ng note niya is C, D, E. C, D, E. Then, mag-shift na tayo mga master ng ating 4th string or yung D string. Ito yung D string. Diyan naman master is, ang gagawin natin is, yung point finger natin is iusod natin sa 4th fret. Ito. Then, middle is nandyan sa 5th fret. Or F sharp. Then, babalik na siya sa root niya na G. So, ito na yon. Or, kung in-note for note natin is G, A, B, C, D, E, F sharp, G. Tandaan natin itong mga master. Ito, tandaan natin itong mga master. Yung pattern na yon. Tandaan natin yung pattern na yan, yung agwat ng mga daliri. Ito master, pag sinabing whole step is yung dalawang fret. Meron siyang pagitan na fret dito sa gitna. So, ito yung whole. Yan. Then, yung kasunod niya, whole ulit, di ba? At, nung nag-shift tayo dito sa baba, ganun ulit. Whole, whole, whole. Then, nag-usod tayo ng ano dito. Nag-half step tayo dito. Then, half step ulit dito. G, A, B, C, D, E, F sharp, G.
So, tandaan natin yung pattern na yun mga master. Tandaan natin yung mga pattern na yan. Yun lang kasi yung scale talaga ng major scale. Compose lang siya ng 7 note. 7 notes lang siya mga master. Ito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tapos babalik niya sa 1. Yan. Or sa do, re, mi, fa, sol, la, ti, do nga yung do, re, mi, fa, sol, la, ti, do, te, la, so, fa, mi, re, do. Yan. So, nasa key of ano tayo no? Nasa key of G tayo, di ba? Ngayon, pag key of F naman, ganun lang gagawin natin, master. Yung whole pattern na to, is yan din yan yung magiging pattern niya pag magiging ano na tayo, F major. So, ito yung root na to, yung sa point finger natin, ililipat lang natin siya sa F. Alam natin yung F dito. Sud natin. Yun. Yan na siya. So, ulitin lang din natin yung pattern na whole, whole, tapos shift, whole, whole, then mag half step tayo dito sa ating point finger, tapos half step lang dito sa middle. Yun din yan. Do, re, la, so, fa, re, do. Or note for note is ganito na siya. F, G, A, B flat, C, D, E, F. Kailangan tandaan din natin, master, yung mga note para mapamiliarize natin ng husto or maunawaan natin husto yung mga pagkakasunod-sunod ng scale. Hindi lang tayo nakapokus dito sa pattern na to. Yung whole ganon. Kasi yun na agad eh. Pag mapokus na tayo doon, mawawalan din tayo ng diskarte kung paano natin patakbuhin yung skill na to. Kasi kahit yung F na to, meron din yan dito. Pino-point natin dito is yun din yan. Nag-high octave lang siya. Or mataas lang siya. O ito, for example ako, master. Alam naman natin lahat, di ba? Ito yung F kanina. Dito kasi nag-memorize na tayo, di ba, ng fret fretboard natin. So, for example, ito tayo ang reference naman natin is yung 5th string or yung ating open A. Hanapin natin dito yung F. So, yung F hanapin natin. A, B sharp, B, C, C sharp, D, D sharp, E, then F. Diba? F. Oh, may F din dito, master. So, pag hindi natin kabisado yung mga nota, malilito na tayo dito kung paano natin patakbuhin. Diba? Kung dito tayo mag-start ng ating scale. So, yung ideya, mga master, kung ano yung nandito, yung whole, 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 tapos half, half, yun din yan, mga master. So, balikan natin yung F natin dito kanina. Ito yun. So, ganun gagawin natin ulit yun. So, whole, whole, then mag-shift tayo sa baba. Whole, whole, then mag-shift ulit tayo pero half step na. Tapos dito. Yan. So, ito na siya, mga master. Nagtataka ka na naman, mga master, bakit nandito na yung F? Meron ditong F kanina. Di ba? Same lang yan sila, master. Yung ano yung F na nandito at dito, isa lang yan. Nakabase lang kasi tayo dito kanina sa A string or sa 5th string. So, kung magbabase na naman tayo dito sa
fourth string or D string, kasi D yan, di ba? D. D sharp, E, then F. Yun. So, nandito na yung F. O ngayon, ito, bibigyan ko kayo ulit ng idea kung paano mo patakbuhin na mapunta na dito yung daliri mo, na makarating dito, na galing dito sa low octave papunta dito sa high octave, na ganun pa rin yung pattern niya. Yung ito. Ito. So ngayon, tatandaan mo yung mga note na inapakan nung ating scale doon sa low octave niya. So ito, tandaan natin ha. F, G, A sharp, or B flat. Yan, mas kilala kasi ito sa tawag na master, B flat. Pero same lang yan sila ng note. B flat at A sharp. Yun, natakil ko na yun doon nakaraan sa ating video. So, patuloy na tayo. B flat o C, D, E, F. Karoon na ba kayo ng idea mga master? O, ito na. Kung gagawin natin na scale is yung dalawang string lang na to natin kukunin. So, ano yung mga note natin na yon? F, G, A, B flat, C, D, E. Then babalik sa root na F. So ito. For example, ito di natin isali yung D string. Dito lang tayo focus sa dalawa. So ito na. Ulitin natin yung scale. F, G, A, B flat, C, D, then di ba yung kasunod E? So, E, whole ka ulit kasi ito ay D, D sharp, ito yung E. Then, doon na yung F natin kanina. Ulitin natin ha. Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Then, meron ka ng do dito, yung kanina natin na inaral, pwede mo nang gawin yun. So, nagkaroon ka na ng idea mga master. Kaya nga, sinasabi ko talaga na kailangan alam mo dapat yung mga nota dito sa frets. So, pwede pala yun. Yung F dito at dito, same lang. Depende lang sa reference natin na strings na gagamitin. Yan. Then, i-connect na natin sila. Tandaan natin yung mga nota doon sa scale. F, E, D, C, B flat, A, G, F. Yun. Movable yan mga master. Pwede yan sa lahat ng chords. For example, C tayo, C. I-reference natin ito yung low E string. So, E, F, F sharp, G, G sharp, A sharp, B, C. Yun lang din ang gagawin natin mga master na pattern. Pero of course, tatandaan pa rin natin yung nota. Pattern natin is whole, whole, shift, whole, whole, shift, half, then half. Yun pa rin yan. Or tatanda natin yung nota niya is C, D, E, F, G, A, B, C. Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do, ti, la, sol, fa, mi, re, do. So, C, D, E, F. Ngayon, magugulat ka kasi may sira naman dito sa
sa A string. Yun nga, yung sinasabi ko, depende sa reference mo kung saan mo gusto gawin yung scale. So ito yung gawin nating scale. Dito tayo kukuha ng reference sa ating fifth string or yung A string natin. So dito yung C. Dito natin ulit gagawin yun. So root, whole, whole, shift, whole, whole, shift tayo ng half step, then half step ulit. Ito lang ang tandaan nyo mga master, kailangan tatandaan nyo talaga yung nota bawat inaapakan ng daliri natin. Hindi lang tayo mag-stick doon sa pattern. Yan, yung tinitignan natin yung pattern. Yan, pattern. Hindi. Kailangan aralin natin din talaga yung mga nota para hindi tayo mag-i-stick sa pattern. Para pag alam natin mga nota, for example, memorize na natin lahat ng mga nota, kaya na nating patakbuhin yung scale sama dito sa fretboard natin. So example, ito yung F kanina, 'di ba? Or patatakbuhin ko dito yung scale niya. So yun. Nakaabot ako dito, same lang din yan ng note doon dito sa kanina sa taas. Nagtaas lang siya ng pitch or nag-octave lang siya. Yun lang mga master, sana naintindihan nyo itong mga master. Simple, basic lang itong mga master. Sana master magbigay ito ng tulay para maintindihan yung mga master kung ano yung tinatawag na major scale. At sa susunod natin na pag-aaral mga master is minor scale na naman tayo mga master. So yun lang muna mga master ang ituturo ko mga master. Abangan yung mga susunod kong mga lesson mga master. Peace out!